Hymn number 335, 335. Take my life and let it be. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands, let them move at the impulse of Thy love, at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing for my King, always only for my King. Naalala niyo ba yung karanasan ninyo nang kayo ay grade 1? Na siguro during the course ng pagiging grade 1 ninyo, nakikilala na yung teacher. Tama? Tapos bago mag-flag ceremony, dadating yung teacher. Tapos kayo na magkakaklase, sasalubungin niyo yung teacher. Ano usually yung ginagawa niyo? Sa pagsalubong sa teacher, mag-uunahan kayo na kuhanin yung dala niya. Tama? Tanong, sa dami ninyo at kukuha ninyo na, teacher, ako nang magbubuhat. Ang dami niyo Pagkatapos, sa dami ng kaklasmate mo na sumasalubong sa teacher, sa iyo ibinigay yung libro. Anong feeling? Para kang nakalutang sa ulap, di ba? Dala mo yung ni teacher. Mayroon kang bragging rights, tama? Alam nyo, isipin nyo, sa dami natin, meron kayong particular na paglilingkod na umaasa ka sa paano mo ako gagamitin? Yung bang parang ganon. Tapos, ikaw ang pagkakatiwalaan ng isang bagay na exclusively sa'yo lang. Di ba? Parang napakaganda na ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Ang ating tagapagsalita ay dumaan sa ganon. Ang una naming pagkakilala marahil is year 2014 doon sa Amazing Grace Camp. Kasi yung Amazing Grace Camp na yon ay 3 in a series. No? Ibig sabihin sa Mariñana, Española, at saka sa Barong-Barong. Yung Barong-Barong is, huwag niyong isipin na bahay. Ang Barong-Barong doon sa kanila ay yung Amor Seco. Alam niyo yung Amor Seco? No? Yung grass na pag dumaan ka, lahat ng seeds nakakapit sa pantalon mo. Yun yung Amor Seco. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi kasama kayo na nanalangin para doon at isa siya sa mga, sabi niya sa akin, isa siya sa mga gumawa ng desisyon during that time. No po? So, kasalukuyan po siya na nandoon, pinadala po siya doon sa lugar ng Tabud. Sa ibang salita sa Bisaya, tubod, tuburan. Ang ibig pong sabihin, spring ng water. No? Yun ang ibig sabihin nung lugar na pinaglagyan sa kanya. Ang ganda, no? Kasi kanina imulnod. No? Ngayon naman, related sa water, life-giving spring of water. So, pagkinakalala ko po yung pastor ng Tubod Bible Church. Yun bang pangalan ng church? Tubod Bible Mission. And church to be after 10 years, no? Hindi ko alam. Si Brother Romilex Dumagan.
Gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Diyos, no, sa opportunity pong muling makabalik po dito. Ang iniisip ko po, no, bago po ako makabalik, sabi ko siguro mga 3 to 5 years bago po ako makabalik dito. So hindi ko alam na gagamitin pala ako ng Panginoon dahil tumawag si Pastor Jethro din po. Tulad ni Pastor Joseph, ay tumawag po si Pastor Jet. Sabi niya, i-recommend kita na mag-speak sa missions conference ng GLBC. Sabi ko, sige po, Pastor. Kasi ito rin ay pagkakataon po, no, para muli pong makabisita sa inyo. So ito po ay magre-report po ako. Ipe-present ko po ang aking pong gawain doon po sa Tabod Bible Mission. At gusto ko po ipakita yung lugar po, tulad po lang kay Pastor Joseph kanina. So inabol ko lang po ito, no, para may pakita ko lang ngayon ang ayaw maglipat Ayaw makita. Papakita ko lang sana yung mapa. Kasi hindi lumalabas. Ayun na. Wala. Opo. Pasensya na po, hindi po kasi sa akin itong laptop nakihiram na. Medyo hassle kasi kung nagdadala pa po ng laptop, walang excess baggage po. Ayun. So ito po, no, mula sa Brooks Point Bible Church, kung nakapunta na po kayo, ay yan po, at mga 10 minutes hanggang sa barangay hall pa lang po yan ng barangay Sarasa. Kasi yung sitio Tabod, yung Tabod po ay sitio lang po yan. At ito po, kung makikita natin, mula sa Brooks Point Bible Church, 10 minutes by plane, motor po, no? At ayan po, yung pagdating po sa barangay hall ay papasok pa po yan hanggang sa paanan po ng bundok. At yun po ay Tabod kung saan kumukuha sila ng tubig na inumin. Kaya tinawag po na Tabod. Siguro nasanay yung mga tao dahil bukal, no, o spring, ay nasanay sila hanggang sa naging pangalan na po yung lugar na yan na Sitio Tabod. So yan po, no, mula sa Brooks Point Bible Church, sa main church po, no, ay siguro mga 15 minutes kasama po itong papasok papunta po ng paanan ng bundok. So hindi na po kailangan pang umakyat, no? At sige, ibabalik ko na po sa isang PowerPoint ko. Wala na. Brad. Kailangan kita, Brad. Ay, ayan na pala. Sorry. Okay, so yan po, no, yung Tabod Bible Mission. So, ang Tabod Bible Mission po ay mission outreach ng Brooks Point Bible Church sa paungan po ni Pastor Jethro Malakaw. At ito po ay nagsimula, no, bilang house church noong 2015. Nagsimula ang gawain sa lugar na ito sa pangunguna po ni Brother J. Malakaw. So 2015 po, sa isang kapatid po natin doon sa lugar na yan, ay pinagamit niya yung kanyang tahanan para magkaroon po ng Bible study. So nagsimula po ito sa Bible study sa isang pamilya at mga ilang individual, at kalaunan ito po ay naging house church. So noong 2020, so si Brother J pa po, no, si Kuya J ang naunguna sa gawaing ito. So hindi po siya pastor, pero pinangunahan niya po dahil wala pong pastor na hahawak during that time po, no. So kaya siya po ay nag-volunteer na magkaroon po ng Bible study hanggang sa naging house church po siya ng 2015. So nag-pray po sila, after ng 5 years ay pinagkalooban po sila ng Panginoon. So noong 2020, sa biyaya ng Diyos, ay nakabili po ng lupa at nakapagpatayo po ng bahay sambahan. So yan po, buhay pa po si Pastor Jun, no, nung tinayo po ang church building ng Tabod Bible Mission. At ngayon po, ayan, natapos din po siya noong 2020. So
Hindi pa talaga totally tapos yan. Wala na akong makitang picture na ano po, no? Okay, so ang Tabod Bible Mission po ay kasalukuyan ito po ay mayroong 7 pamilya at ilang individual po na dumadalo sa gawain. So karamihan po dito ay mga native Palawanos po, no? At nung last November 2024 ay meron pong 10 kaluluwang sumunod sa tubig ng bautismo. So nagsisimula kahit po may church building na po, no, hindi pa rin talaga totally, kasi hindi pa full-time si Kuya Jay sa time na yan. So, every Sunday po siya pumupunta sa gawain dito sa Tabod. So, nung si Pastor Roniel na po, nung siya ay na-aksidente at yung kanyang mission ay sa Rizal, Palawan, so hindi pa siya makapunta doon, ay 2024 ay siya muna ang inilagay sa lugar na ito. At meron pong 10 kaluluwa po, no, noong November. At natapos po ako sa Bible School ay May 2024 at July, pumunta na po ako dito at tumulong po ako sa kanya as a volunteer po. Nag-assist po ako sa kanya. So, nung November ay may 10 kaluluwang sumunod sa tubig ng bautismo. At dahil dyan, hindi. So, ito po yung mga ministry po namin, no? Evangelistic. So, every last Wednesday of the month, kami po ay nagkakaroon ng evangelistic ministry doon po sa meron po kasi yung church po namin, yung church building ay malapit siya sa kung saan nagkakaroon ng market day, no, sa lugar na yan sa tuwing Wednesday. So opportunity po namin to para makapag-share ng gospel sa mga tao dito. So kasabay noon nagpapakain po kami ng lugaw. So para ano, no, kasi karamihan sa town po namin may nagpi-preach ng ganito, no, mga street preaching, pero may nag-iikot po ng offering bag. So, pini-explain namin sa kanila, hindi po kami narito para humingi ng pera pagkatapos ng preaching, no? Kaya kami ay nagbibigay ng lugaw, kasama po ng mga kapatiran sa Tabod, ay nagpipreach po kami sa lugar na ito. So, yan lang po yung picture, pero marami pong tao yan. Busy po sila. Meron pa yan dyan nagsusugal, yung longgong, kung alam niyo po yung sa piryahan po, no? Tapos, iba, kaya buti nga po may mga tao rin na pupunta at umuupo para makinig po sa sa evangelistic ministry po namin. At noong July po 2025 nagkaroon po kami ng Children's Day. So first time po ito ginawa ng church ng Tabod upang ipahayag ang mabuting balita sa mga bata po sa lugar ng Sitio Tabod, Barangay Sarasa. So yung attendance po niyan ay nasa 60 na mga bata po, no? At naipahayag po natin ang ebanghelyo sa kanila. At ganun po. So, kahit po matagal na po yung church na to, no, hindi pa rin po nagpa-practice ng Lord's Supper at hindi pa po kami nagkakaroon ng prayer meeting. So, nung umalis na po si Pastor Roniel nung December, ay ako na po yung naghawak sa lugar na to at sinimula na po namin unang pag-aralan yung Lord's Supper o Lord's Table. So hindi po namin nilagay ng Lord's Supper, no, kasi umaga namin ginagawa. So Lord's Table ang tinawag namin, and then yung prayer meeting every Friday. Every Friday po ng gabi. So in-start po namin ito hanggang ngayon po ay nagpapatuloy, no, sa biyaya po ng Panginoon. So ito po nag-start din po kami ng men's training kasi may mga kalalakihan po diyan na kasama ko po, no, na tumutulong sa gawain. Hindi po sila ganun ka sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya tinuruan po natin sila kung paano mag-aral or mag-preach, kahit yung mga basic po kung paano pag-aralan yung salita ng Diyos. At ganun din po yung mga prayer time. At meron din pong home visitation. So every Saturday po yan ginagawa po namin. At Bible study po, meron din pong Bible study sa 2 pamilya po dito po diyan po sa lugar na yan, no? At mga fellowship. So meron po kaming work fellowship, tapos meron po kaming church fellowship every once a month po, no? And then meron din po kaming baptismal class na ongoing po, no? Meron pong 7 na babautismuhan at ganoon din yung aking pong may bahay ay
nagtuturo po ng recorder. So, salamat po, no? Salamat po sa kay Ate Chichi, no? Yung mga recorders nila ay binigay po nila doon at nagamit po ng mga bata sa church. So yan po, yung amin pong Kids Sunday School, ay meron po kaming merit store para bumalik po sila every Sunday po, no? Kasi medyo naiinganyo sila sa paglaro sa mga bata at yung iba hindi dumadalo. So para mainganyo po sila, ay nag-isip po kami sa tulong po ni Nanay Fe, ay nagbibigay po siya ng mga pwedeng ibigay sa mga bata. Ayan, every Sunday po. So yung kanila pong attendance, yung memory verse ay may points po, no? Ayan po. Yung ilan pong mga kapatiran po natin, galing po sa GLBC, si Ate Vanji, Ate Bani, at saka si Grace, at saka si Josu. So nung sila po ay pumunta dito nung May, ay sa amin po sila pumunta, no? Silang apat po. At sila kapatid na Arjan, nung pumunta po sa kasal namin, sila rin po ay binigyan ng pagkakataon na si Arjan ay nag-preach at nag-testimony po si Ate Julie. So salamat po sa testimony and special number, no? Ito po ay pagpapala at encouragement sa mga kapatid po natin sa Tabod Bible Mission. So, yung Tabod Bible Mission po, meron na rin po siyang outreach kahit hindi pa po siya independent, no? So, ito po yung Calwe. So, yung ano po, no, yung sa Nitibo kasi po, sa Nitib Palawanos po, no, yung E ay nagiging A, no? Yung Calwe. So, ganun po yung pagbasa nila, no? So, ito po ay Calwe, yung basa po dyan, Calwe Bible Mission. So ito po ay mga kamag-anak ng isa po nating kapatid sa lugar ng Tabod. Marami po siyang kamag-anak sa lugar na yan, pero yan po ay nasa taas ng bundok. So mga 2 hours po paakyat, no? So nag-try po ako na bisitahin yung lugar na yan. Siguro dahil hindi po ready yung aking pong katawan. Unang akyatin pa lang po, nahilo na ako eh. Tapos sabi ng mga kasama ko, ano Brad, tutuloy pa ba natin? Sabi ko, wag na, kasi pag sa mas mataas na tayo, inabutan ng, ibig sabihin ng mahimatay, baka mas mahirapan kayong ibaba ako. So, nagdesisyon kami na bumalik na lang. Pero, providence din po ng Panginoon yun, no? Kasi kinabukasan, sobrang lakas ng ulan. So, marahil kung doon kami, ay baka na-stranded din kami. Hindi kami makakababa. So, ito po, yung kapatiran po natin galing ng Tabod, every Saturday po yan, inaakyat niya po para mag-preach ng salita ng Panginoon doon sa lugar ng Calwe. So katatapos lang po yan yung church building, karoon na rin po sila ng CR, tinuturuan na rin po sila kung paano po umawit gamit yung hymnal kasi bago lang po sila nagkaroon ng hymnal. So bindihan po sila ng hymnal na Tagalog para magamit po nila every Saturday. Pero syempre hindi pa rin po ganun pagdating sa pag-awit. At meron pa rin po yan siyang isang outreach sa Amrang Bible Mission. So ito po isang kapatid din po natin mula sa lugar ng Tabod ay umaakyat din po dito. Ito naman po ay sa kabilang bundok naman. Dadaan ka ng ilog, no? Susundan mo yung ilog bago ka makarating sa paanan ng bundok. So mga 2 hours din, 1 hour sa ilog ka maglalakad and then 1 hour pataas. Pero dito nakaakyat po ako, no? Kasi siguro ready yung katawan ko. So, katatapos naman din po ng church building, ng CR, at nag-provide din po ng hymnal na magagamit po nila. So, every Saturday po, no, yung dalawang kapatid po natin na mula sa Tabod Bible Mission ay umaakyat sa lugar na yan para ibahagi po ang salita ng Panginoon. So, blessing po, no, na yung Tabod Bible Mission, ito po yung ginagamit ng Panginoon para abutin yung mga tao sa kabundukan na hindi po naabot ng iba para makapakinig sila ng ebanghelyo. Salamat po sa Panginoon dahil marami po mga kapatiran dito o mga tao sa lugar na ito na nangangailangan po ng ebanghelyo. So wala pong ibang makakagawa kung hindi kami rin, no? Kasi kami ay nasa paanan ng bundok at kami yung ginagamit ng Panginoon para abutin. So may mga pinagpipray pa po kami ng lugar,
Pero dahil kulang pa sa manggagawa ay hindi pa po namin sinisimulan. So sige po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa opportunity na binigay niyo po sa akin na tumayo sa pulpitong ito bilang instrumento sa pagbabahagi ng salita ng Diyos patungkol sa pagmimisyon, Panginoon. Tulungan niyo po kami na makita po namin, Panginoon, at mahikayat kami na sumunod sa salita niyo sa pamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo, or kung meron man pong mga kapatiran na nangungusap kayo at tinatawag para po sa gawaing pagmimisyon, dalangin namin na gamitin niyo po ito, ang salita ng Diyos, na magiging instrumento para siya ay humayo, Panginoon. Dalangin namin ang pagkilos at pangunguna ng Banal na Espiritu sa gabing ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, buksan po natin yung ating pong mga Biblia sa Isaiah chapter 6, verse 1 hanggang verse 8 po. Isaiah 6, chapter 6, verse 1 to 8. So babasahin ko po sa Tagalog, no? At kung English po ang inyo pong ginagamit, ay sundan nyo na lamang po sa inyo pong mga Biblia. Sabi po dito, noong taong mamamatay ang Haring Uzzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may 6 na pakpak, na may 2 na nagsisitakip sa kanyang mukha, at may 2 na nagsisitakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At nagsisigaw ang isa't isa na nagsasabi, Banal, 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 ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian, at ang patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig ng sumigaw, at ang bahay ay napuno ng usok. Nang magkagayoy sinabi ko, saab ako, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Nang magkagayoy nilipad ako ng isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay, na kanyang kinuha ng mga pangipit mula sa dambana, at hinipo niya yaon ang aking bibig at sinabi, narito, hinipo ang iyong bibig, ang labi, at ang iyong kasamaan ay naalis, at ang iyong kasalanan ay naalis. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko? At sinong hahayo sa ganang amin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. So makikita po natin dito, base sa pinag-aralan po natin kanina ni Pastor Joseph, na kahit alam natin na yung mga taong ating babahaginan ay hindi makikinig, no? Pero sana ay makinig sila, syempre. Ayun ang ating panalangin. At tanggapin nila ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Pero minsan, nadi-discourage po tayo na humayo, nadi-discourage tayo na ipangaral ang ebanghelyo dahil syempre sa mga response ng mga tao. At inikaya tayo na anuman ang kanila pong tugon sa pangangaral ng salita ng Diyos ay dapat tayo po ay magpatuloy. So sa gabi pong ito ay pag-aaralan po natin kung paano si Isaiah ay nagsabi, narito ako, suguin mo ako. Sinabi niya, Panginoon. Nung nalaman niya na ang Panginoon ay nangangailangan ng isang taong susuguin, siya ay nag-volunteer sa Panginoon at sinabi niya, Panginoon, suguin mo ako. Ano po yung nagtulak sa kanya kung bakit niya sinabi yon sa Panginoon? Tayo po ba ay nadi-discourage na ibahagi ang ebanghelyo? Una sa mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin o sa mga tao na malapit sa atin. Tayo ba ay parang susuko na? Pero sa gabi pong ito ay ipapaalala po sa atin ng kwento kung paano nagpakita yung Panginoon kay Isaiah at dahil sa pagpapakita ng Panginoon ay na-encourage siya at nahikayat na sabihin, Panginoon, narito ako, suguin mo ako.
So sabi po, ito po no, na ni-research ko as a mid of 2025 daw, the world population is approximately 8.23 billion people. So ito po yung tao sa buong mundo, no? Napakarami at alam natin, bawat segundo marahil ay merong pumapanaw, di ba? At bawat pagkakataon o mga taong pumapanaw na walang relasyon kay Kristo, alam natin na hindi sila makakarating sa piling ng Diyos at kailangan po nila ng ebanghelyo. Sa Pilipinas po no, ay nasa 117.6 million. So according po yan sa affordableCebu.com. No? At ito po yung mga major religious groups in the world. So yung Islam, Sunni, Roman Catholics, Hindu, Christian Protestant, Buddhism, no? Christian Eastern Orthodox, Islam Shia, no? Yung Shia po dyan, tsaka yung Sunni. So yung Shia po, ang pagkakaalam ko, ito po yung mga radical Muslim po, no? Tulad ng sa Iran, Lebanon, at yung Sunni, ito po yung mga nasa Middle East, tulad ng Qatar, no? Pero makikita po natin dito na yung mga taong ito, bagamat meron po silang religion o paniniwala sa Diyos, pero kung ito po ay hindi ayon mula sa salita ng Diyos, sila ay nangangailangan ng kaligtasan, sila ay nangangailangan ng ebanghelyo dahil ang mga taong ito kapag sila po ay pumanaw at kinuha ng Panginoon at wala silang relasyon sa Diyos, sila ay hindi papasok sa paghahari ng Diyos at nangangailangan po sila ng kaligtasan. Kaya tayo po na mga mananampalataya ay inatasan ng Diyos. Kaya sabi po ng Diyos sa Matthew, o sabi po ni Jesus Christ no, sa Matthew 9:37 to 38, sabi diyan, pagkatapos ito ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, totoong marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Dumalangin nga kayo sa Panginoon ng anihan upang magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihan. Nakita po natin kung gaano karami yung tao na nangangailangan ng ebanghelyo at alam natin at paulit-ulit nating naririnig ang salita pong ito, ang talatang ito na nangangailangan po ang Panginoon ng mga manggagawa na susuguin niya at tayo po yun ang inatasan ng Diyos. Kaya sinabi niya sa Acts, no? Sa Matthew 28 verse 19 to 14. Go ye therefore and make disciples. At alam po natin ang utos diyan ay hindi yung go, kung hindi yung make disciples. At yung translation po dyan na ginagamit ng go ay as you go. Ibig sabihin, kung saan man tayo nilagay ng Diyos, di ba? Paglabas natin ng pinto at kung saan tayo pupunta, yun po ang ating pong misyon, no? Either sa trabaho man yan, sa school, yan po ang ating pong misyon. Diyan po tayo inilagay ng Diyos at ang tungkulin po natin ay ipangaral ang ebanghelyo. Ang tungkulin po natin ay make disciples, no? Papaano yun? Siyempre, kailangan nating ibahagi ang salita ng Diyos. At sabi sa Acts 1:8, but you will receive power, no? Discourage po ba tayo? Huwag po tayong ma-discourage sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sapagkat meron pong power ang banal na Espiritu na ibinigay sa atin na tayo po ay magiging witness in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Witness tayo. Tayo po'y inatasan ng Diyos. Dahil, syempre, tayo yung naka-witness yung tayo po ay nakakilala kay Kristo, tayo po ay naka-witness kay Kristo. No? At ngayon, tayo ay magiging witness na ibabahagi si Kristo sa mga tao na nangangailangan ng ebanghelyo. At ito po yung ating pong tema sa gabi pong ito. Be willing to be used by God to reach souls for Christ. Yan po natin nakuha sa verse 8 ng ating pong text sa Isaiah 8. At sinabi, at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko? At sinong hahayo para sa atin? Nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. So nang nakita ni Isaiah sa kanyang pangitain na ang Diyos ay nangangailangan ng taong gagamitin niya, siya ay nag-volunteer sa Panginoon. Pero bakit niya po yung ginawa? May makikita po tayo dito, 3 bagay. Una, consider God's character. Nakita ni Isaiah yung
kung sino yung Diyos. Nadi-discourage na po ba tayo? Nangihina na po tayo? Or ayaw natin, alam natin, tinatawag tayo ng Panginoon sa pagmimisyon, sa full-time ministry, pero ayaw natin. Dahil natatakot tayo, paano yung future? Paano yung mga pangailangan ko? Diba? Pero alam natin kung sino yung Diyos. Dahil nakita na Isaiah kung sino yung Diyos, sabi niya, Panginoon, suguin mo ako. Dahil alam niya kung sino yung Diyos na kanyang nakita. At consider God's cleansing. Nung nilinis siya ng Panginoon, diba? Kasi sabi niya, sa aba ko, ako'y taong may maruming labi. So, nung nilinis siya ng Panginoon, sabi niya, Panginoon, suguin mo ako. Tayo, alam natin, kung tayo ay may relasyon kay Kristo, tayo po ay nilinis ng Diyos sa lahat ng ating pong mga kasalanan. At ito ang magtutulak sa atin para ibahagi ang ebanghelyo ng Diyos, ng Panginoon. Consider God's calling. Ang Diyos ay nananawagan at nangangailangan po siya ng mga taong gagamitin niya para sa kanyang anihan. So ito po yung mga bagay na naghikayat o nagtulak kay Isaiah upang magsabi sa Panginoon, narito ako, suguin mo ako. Diba? Ito po nawa sa atin din ay magtulak na nakita natin kung sino yung Diyos, diba? Na-experience natin sa mga nakaraan ng ating pong buhay, diba? Nung tayo ay hindi pa mananampalataya, pero nasasabi natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos, kung sino yung Diyos, at nilinis ng Diyos at ang panawagan din ng Panginoon. So, unang bagay po, consider God's calling. So, sabi po sa verse 1, noong taong mamamatay si Haring Uzzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. At sa itaas niya ay nakatayo ang mga serafin. Bawat isa ay may 6 na pakpak, may 2 nagtatakip sa kanyang muka, may 2 na nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At tinawag ng isa, sinabi, Banal, banal, ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian at ang mga pundasyon ng mga pintuan ay nayanig sa tinig na sumisigaw at ang bahay ay napuno ng usok. Makikita po natin dito kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran ni Isaiah. Okay, una, makikita po natin dito, yung Diyos natin ay ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Sabi diyan, nung panahon na mamatay si Haring Uzzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang trono, matayog at mataas, at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. So sa ibang translation po yan, ay napuno ng kaluwalhatian yung templo. So makikita po natin na yung Panginoon, hindi pala nailagay yung verse. In the Lord of Hosts din, binanggit din po dyan. The name, the Lord of Hosts, ay makikita po natin na binibigyan emphasize yung God's sovereign control over every power and dominion. So makikita natin dito kung bakit si Isaiah ay nagsabi, Panginoon, suguin mo ako, kasi nakita niya kung sino yung Diyos na nagpakita sa kanya. So bawat isa po sa atin, nung tayo po, nung oras na nakilala natin si Kristo, ito po yung pagkakataon na nagpakita sa atin yung Diyos. Bagamat hindi po literal na nagpakita sa atin yung Diyos, pero na-experience po natin at naranasan natin kung sino yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya yung nakikita rin po natin dyan, yung the Lord God Almighty. Ito po yung Diyos na nagtatanong sa atin, sino yung susuguin ko? Sino yung hahayo para sa amin? Diba? Siguro kung tayo po ay merong boss sa trabaho, at kapag siya ay nag-utos, siguro agad ay susundin natin kasi siya ay boss natin. Pero yung Panginoon natin ay hindi lang basta boss. Hindi lang presidente, hindi lang isang taong mataas. Siya ay nakaupo sa luklukan, sa trono, na matayog at mataas. Siya ay the Lord of Hosts, Lord God Almighty. Sa Revelation 4:8. Yan po yung Diyos natin. So, ibig sabihin, ang Diyos ay karapat-dapat na sa pagsamba. Sabi diyan,
sa itaas niya ay nakatayo ang mga serafin. Yung mga anghel ay may 6 na pakpak, yung 2 ay ginagamit nila pandipad, yung 2 ay tinatakip nila sa kanilang mga mata dahil hindi sila makatingin sa Panginoon. Yung paa ay tinatakpan ng kanilang mga pakpak at sila ay lumilipad at nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. So siya ay deserve niya o worthy po siya sa pagsamba. Siya po ay karapat-dapat sambahin. Pero kung tayo po ay hindi sumusunod sa inatas ng Panginoon, di ba? Baka hindi po talaga natin nagagawa yung ating pong tungkulin. No? Although, ito po ay pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang mandato na ibinigay sa atin. So, ang Diyos ay karapat dapat paglingkuran. Kaya nga sinabi na Isaiah, Panginoon, narito ako. Kasi siya ay karapat dapat na paglingkuran. Kasi kung yung mga anghel ay naglilingkod sa Kanya, yung mga anghel ay nagpupuri sa Kanya at nagsasabi, banal, 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 ang Panginoon ng mga hukbo ay banal. Siya ay karapat dapat pagtiwalaan. Now, minsan, nung time po, nung nakaraan lang, nung nalaman ko pong buntis po, yung aking pong may bahay, ay, sabi ko, matinding pangailangan ito. Siyempre, kaya nag-prepare naman din po kami, Siyempre, pag ikaw ay kinasal, ay asahan mo na pwedeng mabuntis, Ibig sabihin, maging ready na. Pero sabi ko, sa ministry, ay kailangan ko ng financial, kailangan ko mag-ipon, So, para makapag-ipon ako, sabi ko, ano kaya kung mag-step down muna ako as full-time, tapos magiging volunteer na lang ako sa church. At the same time, magtatrabaho ako sa secular. Pero alam ko na hindi yun ang tungkulin, ibig sabihin hindi yun ang panawagan ng Diyos sa akin. Pinaalala sa akin ni Pastor Jethro. At nung pinag-aralan ko rin po ito, naalala ko, na hindi pa kayang i-provide ng Panginoon yung pangangailangan ko. At the same time, ay naglilingkod ako sa Panginoon. Diba? Tulad nga ng binanggit ni Pastor PJ kanina, diba? Ang Panginoon, alam niya na, bago pa, diba? Kasi siya ay Jehovah Jireh. Bago pa sa pangangailangan natin, alam niya na. So minsan, tayo po ay natatakot na mag-commit sa Panginoon. Kasi baka nakakalimutan natin kung sino yung Diyos natin pong pinaglilingkuran. Makikita po natin dito, kung kay Isaiah po, ay parang pwede siyang matakot na magsabi, Panginoon, suguin mo ako. Kasi alam niya ang nangyayari sa kanyang bayan. Alam niya yung kanyang bayan, yung kanyang mga kapwa, mga Israelita ay matigas ang puso. Alam niya kung anong mangyayari sa kanya, pero kilala niya yung Diyos. Diba? Alam niya, at yung Diyos ay karapat dapat pagtiwalaan. Bakit tayo matatakot na alam natin tinatawag tayo sa full-time or tayo ay inutusan ng Diyos na magbahagi ng salita ng Diyos? Bakit tayo matatakot? Sapagkat yung Diyos natin ay karapat dapat pagtiwalaan. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. So ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay karapat dapat sambahin, paglingkuran at pagtiwalaan. Kaya huwag kang matakot na gamitin ng Diyos sa kanyang gawain. Minsan, yung takot po talaga ay nagtutulak sa atin, para hindi sumunod sa panawagan at utos ng Diyos sa atin. Pero kung kilala natin kung sino yung Diyos, diba, na nag-uutos sa atin, kung sino yung Diyos na nagsasabi sa atin na humayo ka, pangaral mo ang ebanghelyo. Makinig man sila, maniniwala man sila sa sabihin mo, masabi nga kanina, at least alam nilang, at least ang Diyos, ibig sabihin sumunod ka sa Diyos. Pangalawa, makikita natin dyan, ang Diyos ay banal. So paulit-ulit po na binanggit ng mga anghel, banal, banal, banal. Ang Panginoon ng mga hukbo ay banal. Sabi niya, ang kanyang kaluwalhatian. Nang magkagayoy sinabi ko, kahabag-habag ako. So kaya nga, di ba, importante sa pagbabahagi ng ebanghelyo ay makita nila ang kabanalan ng Diyos. Di ba? Kasi kung hindi po nila makikita yung kabanalan ng Diyos, hindi po nila marirealize yung kanilang maruming sitwasyon sa harapan ng Diyos, yung kanilang kasalanan. So dahil, kaya sabi diyan, banal, 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 ang Panginoon ng mga hukbo ay banal. So nung nakita ito ni Isaiah na yung mga anghel ay nagsisigaw na banal, banal. So nakita niya na siya ay isang sabi niya, kahabag-habag ako. Ako'y napapahamak sapagkat ako'y lalaking may maruming labi. So na-realize niya na siya ay isang kasalanan. Na-realize niya na siya isang maruming tao. Sabi niya, ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruming labi.
sapagkat nakita, no? Yun po yung sinabi niya, no? Sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, yung Panginoon. At ito yung nagtulak sa kanya, Panginoon, suguin mo ako. So ang Diyos ay banal. So meron pong dalawang klase, no? Yung isa ay ethical holiness, yung tumutukoy sa total separation po ng Panginoon sa kasalanan. At yung isa ay essential holiness, so everything He had made, He stands above, no? And separate from all else. So ito po ay nagpapakita na siya ay unique, no? So kung ang Diyos ay banal, kung ang Diyos ay hiwalay sa kasalanan, sinong tao ang makakapasok, no? Sinong tao ang makakapasok sa langit? Wala, di ba? At makasama ang Diyos. Ang standard ng Diyos ay dapat ang tao ay hindi nagkasala ni minsan. No, ginagamit ko rin po yung ilustrasyon ni Pastor Gilbert, no, pag nagbabahagi po ako ng salita ng Panginoon, yung sa damit na puti, no? No, kung ang Diyos o kung tayo, no, ayaw nating marumihan, yung damit nating maputi o puting damit, sino po yung Diyos na banal na papapasukin ang isang taong makasalanan sa harapan ng Diyos? So ito po yung magtutulak sa atin na ibahagi ang ebanghelyo sa mga tao. Kasi nga alam natin na kahit sila ay relihiyosong tao, kahit sila ay pumupunta pa, no, sa Black Nazarene para magpahid ng panyo, maghawak, alam natin sila ay walang kaligtasan. Kahit sabihin natin na ito pong taong ito ay matindi yung kanyang pananampalataya sa kanyang reliyon, ay wala po itong kaligtasan dahil walang taong, no, ang standard ng Diyos ay dapat ang tao ay hindi nagkasala ni minsan. Kaya sabi doon, di ba? Lahat ay makasalanan at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang Diyos ay banal, walang sinumang tao ang maaring makalapit sa Diyos dahil tayo ay makasalanan. Kaya dapat nating ipangaral ang ebanghelyo dahil ito lang ang paraan para tayo ay malinis sa ating pong mga kasalanan. So ito po si Apostol Pablo, no? Siya po ay ginagamit, siya po ay humingi ng tawag dito, ng pahintulot, no? Para kung may makita po siyang mga mananampalataya ay pwede niyang hulihin. At siya na ipapunta ng Damasco ay na-experience niya at nakita niya yung Panginoon. So, ang pagkakilala po natin sa Diyos, diba, ay dapat magtulak upang sundin ang kanyang pinapagawa sa atin. So, nung una, si Apostol Pablo ay nangangaral, sumusunod siya sa kautusan. At talagang matindi yung kanya pong pagsunod dito. At kahit mga mananampalataya ay pinipersecute niya. Pero nung nakita niya si Kristo sa daan, at siya ay na-experience niya at nakita niya kung sino si Jesus. Sabi niya, ako na yung pinag-uusig. So madalas, no? So ang pagkilala natin sa Diyos ay dapat magtulak upang sundin ang kanyang pinapagawa sa atin. Madalas natatakot tayo sumunod sa pinapagawa ng Diyos kasi kulang tayo sa pagkilala sa Kanya. Although alam natin, marami tayong alam sa Biblia, sa katangian ng Diyos, kung sino yung Diyos. Minsan, kulang tayo sa sa experience. Although naranasan natin, minsan nakakalimutan natin kung sino talaga yung Diyos. Kaya bilang Kristiyano, dapat nating kilalanin ng Diyos ng lubusan sa ating pong buhay sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Sabi po sa John 12:41, ay ging-quote po doon ni Jesus Christ, no, yung book po ng Isaiah 6. At sinabi niya, ang bagay na ito ay sinabi ni Isaiah nang nakita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon at nagsalita patungkol sa Kanya. So bakit sumunod sa Isaiah sa Panginoon? Bakit siya nag-volunteer sa panawagan ng Panginoon? Kasi sabi niya dito, si Jesus Christ mismo yung nagsabi, ang bagay na ito ay sinabi ni Isaiah. So kung bubuksan po natin dyan, ay ginamit po ni Jesus Christ yung Isaiah 6:9. Na ang bagay na ito ay sinabi ni Isaiah dahil nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos. Kilala niya yung Panginoon na nagsalita patungkol sa Kanya. So ito po yung nagtulak sa Kanya para sumunod sa Panginoon. Ito yung nagtulak sa Kanya para sabihin niya, narito ako Panginoon, suguin mo ako.
So, nawa, yung pagkakilala natin sa Panginoon, ito rin yung magtutulak sa atin para gawin ang inuutos niya, na ipangaral ang ibang helyo. Si Isaiah ay nag-volunteer sa panawagan ng Diyos dahil nakita niya kung sino yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kilala po ba natin kung sino yung Diyos na ating pong pinaglilingkuran? So ito po yung magtutulak sa atin. Si Isaiah ay nag-volunteer sa panawagan ng Diyos dahil kanyang ikinonsider ang katangian ng Diyos. Si Isaiah ay nag-volunteer sa panawagan ng Diyos dahil kilala niya ang Diyos. Kilala po ba natin yung Diyos? Nawa po ito yung magtulak sa atin upang una, sumunod sa pinag-uutos ng Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo. Pangalawa, kung tayo po ay tinatawag ng Panginoon sa pagmimisyon, at natatakot tayo. Pero ito po ay gamitin natin yung katangian ng Diyos kung sino yung Diyos natin pong pinaglilingkuran. Marami pong katangian yung Diyos at hindi na po natin inilagay lahat, Kasi kung ilalagay po natin ay sobrang dami. Pero makikita po yung nakita, ito po yung nakita ni Isaiah, na siya ay nasa trono, nagsasamba yung mga anghel. Kaya siya ay nag-volunteer. Kamusta po ang pagkakilala po natin sa Diyos? Ito po ba ay nagtutulak sa atin? O nadi-discourage na po ba tayo sa paglilingkod? Kahit sa ibang mga ministry, nadi-discourage na po ba tayo? Nawa, yung Diyos natin, yung katangian niya, o kung sino yung Diyos, ito yung nagtutulak sa atin para maglingkod sa Panginoon. Pangalawa po ay consider God's cleansing. Sabi diyan, nang magkagayoy sinabi ko, kahabag-habag ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruming labi, at ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruming labi, sapagkat nakita ng aking mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo, na magkagayoy lumipad sa akin at ng isang sa mga serapin na may may baga sa kanyang kamay at kanyang kinuha ang mga sipit mula sa dambana, inilapat niya ito sa aking bibig at nagsabi, ngayoy lumapat ito sa iyong mga labi. Ang iyong kasamaan ay naalis na at ang iyong kasalanan ay pinatawad na. So isang bagay po na nagtulak kay Isaiah ay yung paglilinis sa kanya ng Panginoon mula sa kanyang mga kasalanan. At alam po natin na ang isang taong hindi pa nalinis ng Panginoon ay hindi niya gagamitin para sa kanyang gawain. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na tinatawag tayo ng Panginoon sa ibang lugar pero tayo po ay namumuhay sa kasalanan, Hindi natin pwedeng sabihin na tinatawag tayo sa pagmimisyon pero yung buhay natin ay malayo sa salita ng Diyos. Kaya nga, di ba, merong confirmation po galing sa pastor. Kapag sinabi ng isang kabataan o isang tao na gusto niya mag-Bible school, syempre tatanungin yung pastor kung kamusta yung kanyang pamumuhay, di ba? Kasi kung yung pamumuhay niya ay malayo sa salita ng Diyos, ay paano niya masasabi na susunod ka sa utos ng Diyos para sa pagmimisyon, pero yung mga utos ng Diyos sa pamumuhay bilang Kristiyano ay hindi nating magawa. Pero dito makikita natin na siya ay nilinis ng Diyos. At tayo rin po ay nilinis ng Diyos. Nung tayo po ay nakakilala kay Kristo bilang sariling tagapagligtas, lahat ng ating kasalanan ay inalis ng Diyos. Kaya masasabi natin, Panginoon, narito ako, suguin mo ako, gamitin mo ako sa iyong gawain. O gamitin mo ako para ibahagi ang Ebanghelyo sapagkat yung paglilinis mo sa aking kasalanan ay dapat ma-experience din po ng iba. Ang tao ay kahabag-habag dahil sa kasalanan. Ito po yung magtutulak rin sa atin, na nakikita natin yung mga mahal natin sa buhay. Sabi niya, Isaiah, kahabag-habag ako'y napapahamak sapagkat ako'y may maruming labi. So ibig sabihin, ang isang taong makasalanan sa harap ng Diyos, sa ibang translation diyan na ginamit sa abako sa Tagalog. At kahabag-habag ako dahil sa kasalanan. So ang bawat tao na walang relasyon kay Kristo ay kahabag-habag kung titignan. Kaya sila po ay nangangailangan ng kaligtasan. Ang tao ay kahabag-habag. Kaya sabi niya, nung nakita ni Jesus Christ, yung mga tao sa Matthew 9:36, ngunit nang makita niya ang napakaraming tao, siya ay nahabag sa kanila. Nakita niya nakahabag-habag sapagkat sila ay nalulupaypay at nangangalat katulad ng mga tupang walang pastol. So kaya nga, yung kahabagan o yung nung nahabag si Jesus Christ, kaya sinabi niya doon, na magpadala ng mga manggagawa dahil napakaraming
aanihin. Dahil itong mga taong ito ay kahabag-habag. Diba? Sila ay nangangailangan ng ebanghelyo. Hindi natin alam kung sino yung mga pinili ng Diyos, pero at least tayo po ginagawa natin yung tungkulin natin. Diba? Meron man diyang pinili yung Diyos o wala, ginawa mo yung tungkulin mo na ibahagi ang ebanghelyo sa Panginoon. Tayo ay kinahabagan ni Kristo. Kaya nga siya, di ba, nagkatawang tao Dahil ang paraan ng kaligtasan, walang iba kung hindi merong personang mamamatay para sa kasalanan ng tao at hindi po tayo qualify lahat. Diba? At walang ibang qualified po dito kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Dahil ni minsan siya po ay hindi nagkasala. Kahit alam niya kung gaano kahirap yung kanyang daranasin sa krus. Dahil sa tayo po ay kanyang kinahabagan, siya ay dinanas niya po yun. Ang kahabagan sa kaluluwang naliligaw ang magtulak sa atin upang ipangaral ang ebanghelyo. Kamusta po ang ating pong tingin, sa mga tao o sa mga kaluluwang naliligaw? Kung hindi po tayo nahahabag sa kanilang kaluluwa, ay mahirap po na ma-encourage tayong ibahagi ang ebanghelyo. Pero kung lagi po tayong, kung nakikita natin, katulad ng mga testimony po, nakikita yung mga taong nasa hospital na parang pag sa hospital ka, parang may ka na ibahagi kasi parang naawa ka sa taong ito. Ay paano po yung mga malalakas? Diba? Hindi natin na yung emotion natin na hindi naman to nakakaawa. Diba? Pero kung nakikita po natin na lahat ng tao ay pwedeng mamatay anytime, ito po ay nakakaawa dahil alam natin ang kanilang patutunguhan. Kaya ito po yung magtulak sa atin, yung paglilinis ng Diyos sa atin para gamitin ng Diyos. Ang tao ay mapapahamak dahil sa kasalanan. Sapagkat nang magkagayoy, sabi niya, ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruming labi. Hindi siya makalapit sa Panginoon. Diba? Ang isang taong makasalanan ay hindi pwedeng lumapit sa Panginoon dahil siya ay makasalanan. Kaya sabi niya, ako ay napapahamak, pwede siyang mamatay. Ganon din po tayo, Walang taong pwedeng makalapit sa Diyos. Kaya ang isang tao na makasalanan, alam natin ang kanyang patutungan sapagkat ako'y lalaking may maruming labi. Ang Diyos lamang ang maaaring maglinis. So anong ginawa ng Diyos? Sabi niya, ngayon, lumapit ito sa iyong mga labi at ang kasamaan ay naalis at ang iyong kasalanan ay pinatawad na. So walang iba na maglilinis po sa atin mula sa ating mga kasalanan. Kung hindi, ang ating Panginoon din mismo. Kaya nga, diba, si Jesus Christ, nung pinagaling niya yung lumpo, diba, sabi niya, tumayo ka, diba? Pinagaling ka na. Sabi ng ibang mga Pariseo, sino itong namumusong? Ibig sabihin, nilalait yung Diyos, ginagamit yung Diyos. At sabi ni Jesus Christ, ano yung madaling sabihin? Yung pinagaling ka na? Tumayo ka? Diba? Buhatin mo yung higaan. Kaya may kita po natin dito, pinapakita na ang Diyos lang, si Jesus Christ lang, ang maaaring magpatawad ng ating pong mga kasalanan. So anong dapat natin gawin? Kilalanin ng tao na siya ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Dahil nakita ni Isaiah kung gaano siya karumi sa harapan ng Diyos. Sabi niya, ako'y kahabag-habag, ako'y may maruming labi. So kung hindi po mai-realize ng tao na siya ay makasalanan, hindi po siya magkakaroon ng kaligtasan. Kasi hindi siya magsisisi sa kanyang kasalanan. At isa sa mga requirements ay ng pananampalataya ay meron po itong repentance. Hindi natin pwedeng sabihin na sumasampalataya tayo kay Kristo, ngunit hindi tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Hindi natin pwedeng nagsisisi tayo sa ating kasalanan pero wala tayong pananampalataya kay Kristo. Yung faith po ay laging magkasama yon. Yung repentance at yung pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya dapat muna nilang ma-realize ang kanila pong kasalanan. So ito po yung prodigal son, Nung siya ay na-realize niya na siya ay makasalanan, bumalik siya sa kanyang tatay at yung kanyang ama ay naghihintay. Ganon din yung Diyos natin. Kung hindi po magsisisi ang isang tao sa kanyang mga kasalanan, ay hindi po siya magkakaroon ng kaligtasan. So paano siya magsisisi? Siyempre tayong mga nilinis ng Diyos ang dapat magsabi sa kanila na kailangan niya rin ng paglilinis ng Diyos.
Ang Diyos lamang ang maaaring maglinis sa ating mga kasalanan. Ngunit kinakailangan na aminin natin na tayo ay makasalanan sa harap ng Diyos. O sinasabi natin, matagal na akong mananampalataya, matagal nang nalinis yung aking pong mga kasalanan. Pero papaano po yung mga mahal natin sa buhay? Papaano po yung mga kaibigan, mga malalapit na tao sa ating buhay? Papaano po yung ating pong mga kapitbahay? No? Kung hindi po natin sasabihin sa kanila kung sino yung Diyos na banal at kinakailangan magsisi sa kanya pong mga kasalanan. Dapat nating sampalatayanan si Kristo dahil sinabi sa Acts 20:21 na masikap kong pinatutuhanan ang pagsisisi sa Diyos at pananampalataya sa ating Hesus Kristo. Yan po ang tunay na pananampalataya, may kasamang pagsisisi. Kaya kahit po yung binabahaginan po natin ng salita ng Diyos, kailangan po niyang ma-realize yung kanyang kasalanan. Importante po yun. Although, syempre, pag nagbabahagi tayo sa salita ng Panginoon, kagaya ng mga street preaching, hindi po natin sila, ibig sabihin, hindi natin na-explain ng gusto dahil sa limitadong oras. Pero kapag nabigyan tayo ng pagkakataon para sa mga Bible study, ito naman ay napapaliwanag pa natin ng mas maayos. Pero ang tungkulin po natin ay ibahagi ang Ebanghelyo at sabihin natin kung sino yung Diyos na banal. Nilinis tayo ng Diyos mula sa ating mga kasalanan upang gamitin. Kaya magpagamit ka sa Diyos, hindi ka nilinis sa kasalanan mo upang ikaw ay mapunta lang sa langit. Kasi kung yun lang ang tungkulin yun lang ang layunin ng Diyos, mapunta lang tayo sa langit, di sana. Kinuha na tayo ng Panginoon nang naligtas tayo, pero hindi. Dahil gusto niya, ikaw ay nilinis ng Diyos dahil gusto kanyang gamitin para maabot din ang ibang mga tao na wala pang relasyon kay Kristo. Hindi ka lang nilinis ng church ng Diyos para pumunta sa church, Kung hindi, gamitin niya para sa kanyang gawain. So nilinis ka niya upang ikaw ay gamitin niya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo sa mga tao. Yan po yung ayan po ang purpose bakit din tayo nilinis ng Panginoon. Kumbaga bonus na lang po ang langit. Pangatlong bagay po na makikita po natin, mabilis na lang po ito, consider God's calling. Sa verse 8, sabi diyan, narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko? Sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. So narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko? Sinong hahayo para sa atin? So ito po ang nag-encourage o nagtulak din kay Isaiah para magsabi, narito ako, suguin mo ako. Dahil alam niya yung pangailangan at alam niya kung sino yung nangailangan, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, dapat natin i-considera yung panawagan ng Diyos. Di ba? Pakinggan mo ang panawagan ng Diyos. Huwag mo pong takpan ang iyo pong tenga. No? Kaya sabi niya, narinig ko ang tinig ng Panginoon. So kung sa iyo po ay nangungusap yung Panginoon, although hindi naman po literal na magsasalita sa iyo yung Panginoon ngayon, pero at least merong pong gagawin yung Panginoon para ipadama niya sa iyo ang tinig niya at ikaw ay kanyang gamitin. Although yung salita ng Panginoon ay malinaw na nagsasabi na humayo kayo at ipangaral ang Ebanghelyo. Pero sa mga specific na tungkulin katulad ng pagmimisyon sa full-time ministry, maipapadama sa iyo ng Diyos. Kaya kailangan mo lang pakinggan. Buksan mo ang iyong tenga sa salita ng Panginoon. Pakinggan mo ang panawagan ng Diyos. Sabi niya, sino ang susuguin ko? So yun po ang panawagan ng Diyos. Ang Diyos ay tumatawag sa bawat mananampalataya. Sabi niya, sino ang susuguin ko? Sino ang hahayo para sa amin? Handa ka bang ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao? Handa ka bang magpagamit sa Diyos? Kamusta po tayo mga kapatid? Naririnig po ba natin yung tinig ng Panginoon? Kaya nga sabi niya, dahil sa pangangailangan, pagkatapos ito sinabi niya sa kanyang mga alagad, totoong marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Dumalangin nga kayo sa Panginoon ng anihan upang magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihan. So yung verse po na ito po yung ginamit sa akin ng Diyos para mag-commit po, nung si Pastor Gilbert ay gim-preach po ito sa survival camp 2014. Ginamit po ng Diyos nito. Sabi niya, dumalangin nga kayo sa Panginoon ng anihan upang magpadala. Sabi ko, bakit ko ipagpipray? Bakit hindi ko na lang i-volunteer ang sarili ko? Diba? Kaya simula na sabi ko, magpapagamit ako sa Panginoon. Dumalangin nga kayo. Ibig sabihin nandoon yung pangangailangan ng Panginoon.
Nandoon yung kanyang panawagan sa bawat isang mananampalataya. Pero tayo po ba ay willing na magpagamit sa Panginoon? Kaya tumugon sa panawagan ng Diyos. Nang magkagayoy sinabi, anong tugon niya? Narito ako. Suguin mo ako. Ito po ay personal. Kaya sabi niya, sinabi ko. Diba? Hindi po ito sinabi ni Papa. Sinabi ni Tatay, wag pastor daw ako eh. O sinabi ng kaibigan ko, diba? Ikaw, dahil sa iyo mangungusap ang Panginoon. Ito po ay voluntary. Although yung utos ng Panginoon sa Matthew ay utos para sa lahat. Pero kung ito po ay sa pagmimisyon, pwede mong i-volunteer ang sarili mo. Kasi ipapakita naman sa iyo ng Panginoon kung para dyan ka o hindi. Pero nandoon yung willingness mo para magpagamit sa Panginoon. Makikita natin dyan yung kanyang pagsunod sa mission. Masabi niya, suguin mo ako. Kasi nakita niya kung sino yung Diyos. Ang Diyos ay hindi nangako kay Isaiah na babaguhin niya ang puso ng tao. Sa verse 9 at sa mga sumusunod po, sabi niya po dyan, tulad po ng preaching ni Pastor Joseph kanina, ay sinabi niya, sa verse 9, at sinabi niya, ikaw ay humayo at sabihin mo, sa bayang ito, patuloy kayong makinig, ngunit huwag ninyong unawain. Patuloy ninyong tingnan, ngunit huwag ninyong alamin. So alam na ni Isaiah ang magiging response ng mga tao na kanyang papangaralan ng salita ng Diyos. Diba? Alam na niya yung magiging tugon. Pero bakit pa rin siya sumunod? Kasi nakita niya kung sino yung Diyos na nag-uutos sa kanya. Sino yung Diyos na naglinis sa kanya. At sino yung Diyos na ngailangan ng mga manggagawa. Kamusta po? Nakikita po ba natin to? Dumating man po yung mga discouragement sa ating buhay. I-consider po natin kung sino yung Diyos. Consider po natin na tayo po ay nilinis din ng Diyos mula sa ating pong mga kasalanan. At i-consider po natin yung panawagan ng Diyos. Lahat po tayo dito ng mga mananampalataya, ay binigyan ng tungkulin na ipangaral ang Ebanghelyo. Tayo po ba ay willing? Sa yung mga tao po, napakarami. At bawat segundo ay mayroon pong kinukuha yung Panginoon. Diba? Pero kung sila po ay walang relasyon kay Kristo, at hindi natin alam, diba? Kung tayo rin hanggang kailan mabubuhay, at yung mga mahal natin sa buhay. Kaya, totoong maraming aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Sabi niya, go ye therefore and preach the gospel or make disciples. Dahil tayo po ay mga witness. Una, sa Jerusalem, Judea, and Samaria, at hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig. Kamusta po mga kapatid? Kanina po yung preaching ni Pastor Joseph, na alam na natin, may kinig man sila o hindi, pero dumarating din sa tagpo ng ating buhay na madi-discourage tayo, mapapanghinaan tayo, pero at least ibinahagi natin ang salita ng Panginoon. Ngayon, kung nadi-discourage tayo, tignan mo ulit kung sino yung Diyos na nag-uutos sa iyo. At tignan mo ulit yung paglilinis sa iyo ng Diyos mula sa iyong mga kasalanan. At tignan mo ang panawagan at pangailangan ng Diyos. Kaya, be willing to be used by God to reach souls for Christ. Diba? Kaya nga say, arise, go forth, and conquer. Diba? Be willing, arise. Diba? Tumayo ka. Hanggang kailan po tayo mananatili, diba, sa ating pong mga comfort zone. At ayaw natin ibahagi ang Ebanghelyo kasi natatakot tayo. Kaya dapat, ano pong dapat natin gawin? Consider kung sino yung nag-uutos sa atin. Diba? Yung katangian ng Diyos. Consider natin yung paglilinis ng Diyos at yung kanya pong panawagan. Nawa po ay na-encourage po tayo mula sa salita ng Panginoon na handa tayong magpagamit para po sa kanyang gawain. At tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paalala ng iyong pong mga salita patungkol sa pagmimisyon. Minsan ay nadi-discourage po kami na ibahagi ang Ebanghelyo dahil sa mga response ng mga tao sa tugon, Panginoon, at minsan sa mga pangailangan. Kung kami ay tinatawag sa pagmimisyon, sa full-time ministry, minsan yung mga pangailangan ang isa sa mga bagay na
nagdi-discourage sa amin, nagbibigay ng takot sa pagsunod sa panawagan nyo. Pero kung i-consider po namin kung sino po kayo, ito po yung magtutulak sa amin upang kami po ay sumunod sa inyong mga salita. At kahit sa pamumuhay namin, bilang mananampalataya, mamumuhay po kami sa kabanalan kung makikita po namin kung sino kayo. At pangalawa, yung paglilinis nyo po sa amin. Wala pong ibang maglilinis sa inyo sa amin sapagkat wala pong ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat na ikaligtas ng tao. Ito po ang pangalan ng aming pong Panginoong Jesucristo at siya lang ang maglilinis sa amin. At tulungan niyo rin po kami na tumating man sa tagpo ng mga discouragement, consider po namin yung panawagan ninyo. Panginoon, tulungan niyo po kami at ito po ay maging baon po namin sa pagharap. Ngayon po ay pupunta sa mga trabaho, school o saang mang lugar niyo po kami dalhin. Ay lagi po namin tignan kung sino kayo at ibahagi namin ang ebanghelyo ng aming pong Panginoong Jesucristo. Muli, kami po ay nagpupuri sa inyo sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanungin po natin ang ating sarili sa gabing ito. Ano ba talaga ang magpupush sa atin para makita natin yung kahalagahan ng isang kaluluwa? Sabi ko nga, iba-iba yung karanasan natin eh. Yung isang, sinasabi ko, yung isang pastor na may isang malaking ministry sa Cebu City, si Pastor Jesalva. Nung ang kanyang American pastor ay nagkaroon ng cancer, kinausap na siya ng kanyang pastor. Sabi niya, I want you to lead the church when I'm gone. Ayaw niya. Ayaw niya. Kasi ang pangarap niya ay maging isang surgeon. No? Surgeon na siya noon, pero general surgery. Pero habang nag-perform siya ng surgery, successful yung surgery, pero it dawned on him. Sabi niya, the Lord has given me this capability and knowledge to perform surgery in this man and to save his life. But I can only, sabi niya, but whatever I can, this person can only be saved from his sickness. But if this person doesn't have Christ, he is going to die for eternity. So doon siya nag-isip, sabi niya, totoo, meron akong na masave itong taong ito physically. Pero mamamatay din itong taong ito. Yun yung nag-motivate sa kanya para isurrender yung buhay niya, para i-invest yung buhay niya, para ang mga tao makapakinig ng ebanghelyo at tanggapin nila ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Iniwan niya yung kanyang pagiging doktor at siya ay nagpastor. Sa kasalukuyan, siya po ay, kung hindi ako nagkakamali, 90 years old na. Sa kasalukuyan. At yung kanyang anak ang pumalit sa kanya. Pero nagpapatuloy pa rin siya sa pag-preach. No? Iba-iba yung istorya, masasabi natin, kung paano nila nakita at nag-motivate sa kanila na sila ay magpatuloy. No? Sa akin, ay iba rin ang nag-motivate sa akin dahil sa bandang huli, although sabi ko nga, meron akong pangarap na maabot bilang isang inhinyero, ay dumating sa punto na natanong ko yung sarili ko, isa lang naman ang buhay ko, paano ko ito i-invest? And then, nang-usap ang Panginoon sa isa sa mga preaching ni Pastor Hall during that time about giving. And then, yun na nagsabi ko, Panginoon, isa lang yung buhay ko. Sana magamit ito para mag-akay ng mga tao para sa Panginoon. Yun na nag-motivate sa akin. Na po, iba-iba yung mga istorya na mapapakinggan nyo. Iba rin yung istorya ni Romilex, iba rin yung istorya ni Pastor Pelayo. Pero bagamat you may not be called into the full-time ministry, no, or to be a pastor of a church,
or to be a full-time missionary, but you are saved to serve. And you are empowered by the Lord to be a witness. But sabi nga ng Panginoon sa Acts 1:8, and ye shall receive power. When did you receive that power? After that you heard the gospel. Na po? You have put your trust in God. You were sealed, indwelt with the Holy Spirit of promise. So the purpose of the Spirit empowering us is to be a witness. So hindi lang ako yon na pastor. Hindi lang sila yon na missionary. Bawat isa sa atin ay ilaw na ilalagay ng Panginoon, hindi sa maliwanag na lugar, kundi sa madilim na lugar. You shine the best in a dark place. Kaya huwag kayong mag-isip na ilalagay kayo ng Panginoon kung saan magtutumpok tayo bilang mga nanampalataya. Kaya nung si Isaias, iba yung kanyang nakita at nag-motivate sa kanya. Alam niya, nakita niya, yung kabanalan ng Diyos, gaano kalinis ang Diyos. At natatakot siya na yung paghuhukom na yon ay bumagsak sa kanya, kaya nakita niya yung kanyang pagkamakasalanan. He saw the character of God's holiness. And then, when he saw God's holiness, he saw himself. How filthy a sinner he is. Kaya sabi niya, woe is me. Pag sinabi mong woe is me, you do not only see your sinfulness, but you see the judgment of God upon you, and you are asking God for cleansing. At sinong gumawa ng paglilinis? Hindi siya. Pansinin niyo, hindi mahawakan mismo ng anghel yung fire, coal. Inipit niya pa yung coal. Ibig sabihin, no one can stand before the holiness of God. Pansinin niyo, inilagay ito sa dila ni Isaias. Out of the mouth, the heart speaketh. So it's a symbol of cleansing of the heart. At yon ang paraan ng Diyos. Nung malinis siya, nakita niya ngayon, he is a ready vessel to be used of God. So sabi niya, whom shall I send? And who will go for us? Isaiah was ready and bold to answer, here am I, Lord, send me. Only if you understand the holiness of God and the wrath that man deserves, na po, and our filthiness, would we desire to seek God's salvation and be a bridge and be a vessel of the gospel of Christ, because you are now bringing hope and the message of salvation to a sinful, dying world. I cannot do all these things. Pastor Potts, in the duration of his life, cannot do all these things. The Lord Jesus Christ, as a man, he stayed for what? 3 years. And what he has during the time over in the upper room were 120 persons. 12 apostles. Nakita nila eh. They saw and experienced Christ's salvation. Anong ginawa nila? Very convincingly, they were willing to die for the cause because they understood eternity. They understood the message of Christ. And that is what motivated them to leave their comfort zone and go into a rebellious world with only the power of the gospel that changes the heart of man. Ang tanong ko ngayon sa oras na ito is, where are you investing your life upon? If only it is for treasure, if it's only for talents, and it's only for knowledge, without Christ, you are living a fool's life. Because in the end, all you have is nothing. But if you are going to invest your life for souls, being Christians, then you are going to pile up treasures in heaven. Amen? Treasures in heaven.
You are not fully convinced. Why? Because if you are fully convinced, you are going to do something about it. One soul at a time. 1 year, 365 days. You have the whole year to think about it, to pray just for one soul. In the existence of a church, a 45-year existence of a church, 45 souls for you alone to be reached. Anong kulang natin? The commitment to do it at any cost. One soul at a time. Sabihin mo, but I am singing in the choir. I am teaching in the Bible school. I am teaching Sunday school. I am doing this. I am doing that. But are you witnessing? Because you are empowered to witness. You are empowered to make disciples of all nations. And if you cannot say now that you are doing this, what do you think? How can we reach the world if we are not committed to follow the Great Commission? Tonight, let's think about it. Alam niyo ba na mas maganda, mas matindi yung ginagawa niyo kaysa gagawin na investigasyon sa Congress para alisin ang korupsyon? Because they cannot change the heart. They cannot change the heart. They can only pinpoint the culprit and curtail corruption. But you, with the message of the gospel, can bring change. Sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things have become new. You have the message of change and the power of the gospel to do it. You are empowered witnesses of Christ. May I request everyone to please stand as we close in prayer. Our Heavenly Father, through your Son, the Lord Jesus Christ, who has given us instruction. Because when he saw the multitude, he had compassion upon them. And that is when he said, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray, therefore, the Lord of the harvest, that he may send forth laborers into his harvest. The owner is so much concerned with the harvest that he has to do something about it. He is the one who sends. And we, as part of the harvesters, will pray. Lord, help us to pray. But if indeed, O God, it is your desire that we are the laborers who will be called into the harvest field, may we be willing to bow our heads and bend our knees and follow thee. Now, Lord, we commit our hearts to you because, Lord, it's beyond me. It is you, dear God, who can cause them and compel them, O God, to follow thee. Now, Lord, thank you so much for the messages that we have heard for the past Sundays, dear God. And I pray, dear God, you are going to do a mighty work in our midst. Those whom you are dealing now, dear God, would bow their heads and bend their knees and invest their lives for the cause of Christ. We submit our hearts to you, dear Lord. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Let's open our hymnals to hymn number 356, 356, I Am Resolved.
to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to him, though glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. You are dismissed. Come back Wednesday. Thank you.